Hey guys! Welcome back again sa ating YouTube channel! Another day, another luto na naman. Kaya ngayon ay samahan niyo ako magluto ng masarap na daing na bangos. At kung paano ito lutuin at ano ang mga ingredients na gagamitin natin, please tapusin mo ang video na ito para malaman mo. Bago po pala tayo magsimula ay mahihingi po muna ako ng pasensya sa mga atin pong mga viewers po dyan na hindi po tayo naka-upload kahapon kasi po buong araw po talagang nag-brown out po dito sa amin and gabi na po siya bumalik yung kuryente kaya hindi po tayo nakapag-upload. And by the way ngayon guys ay back to voiceover na po tayo dahil magaling na po yung ating lalamunan. Wakas po ay nawala na po talaga yung ating tonsillitis kaya back to voiceover na po tayo. Mabalik naman po tayo dito sa ating niluluto. Ayan, bumili lang po ako ng isang buong bangos po sa palengke. Tagpas kalahating kilo nga itong ating nabili kaya medyo malaki. Pinahiwa ko na rin po pala itong ating bangos para po mas mapadali at pinakuha ko na rin po yung kanyang mga bituka. Hinugasan lang po natin ito ng maigi at tinanggal po yung mga excess bituka po na natira po na nakadikit dito sa ating bangos. Natapos na nga natin itong hugasan kaya set aside lang ito at maghiwa na tayo ng mga pangsahog. Gagamit tayo dito ng garlic. Dinikdik ko na nga pala yan para po mas madali po siyang balatan. 4 na pirasong garlic pala itong ating gagamitin. Matapos itong balatan ay hiwain lang po ito ng medyo pino para mas madali pa natin itong i-massage mamaya sa ating bangos. Gagamit din po pala tayo dito ng 2 kalamansi. Ayan, okay na po itong ating mga pangsahog kaya simulan na po natin i-marinate yung ating bangos. Una ay nilagay ko na po pala itong ating mga hiniwa po kanina na garlic. Maglalagay din po pala tayo dito ng maraming paminta. Magpiga lang po tayo dito ng 2 kalamansi. Maglalagay din po pala tayo dito ng toyo, pang palasa. At pagkatapos ay i-massage lang po ito ng mabuti kagaya po ng pagmamassage mo sa kanya. Ay joke lang. Tapos po natin itong mamasahe ay i-marinate lang po ito ng mga at least 1 hour. After 1 hour ay simulan na po natin ang pagluluto. Ayan, dito po sa ating pan ay naglagay lang po ako dito ng medyo madaming mantika. Siguraduhin lang na painitin yung oil saka po ilagay yung ating isda. Ayan, mainit na nga itong ating mantika kaya ilunod na po natin itong ating bangos. Pwede naman po dito guys ay huwag po masyadong malakas, mga nasa low to medium heat lang para hindi po madaling masunog itong ating isda. Check nyo lang po guys to make sure po na hindi po sunog. Ayan, okay na po itong kabila po ng ating bangos kaya baliktarin na po natin. At ayan, matapos nga ang ilang minuto ay luto na nga po itong ating bangos kaya hanguin na natin ito. Ayan, luto na nga itong ating bangos guys. Talagang ang sarap po talaga nito. Siguradong mapaparami ka ng kanin pag ganito ang ulam mo. Ang sarap pa nito guys, lalo na po yung tummy part niya. Pero hindi pa tayo dito nagtatapos dahil maghihiwa pa tayo ng kanyang mga lamas. Gamit po tayo dito ng kamatis, ikat lang po natin ito into small cubes. Kagaya ng pagmamahal niya sa'yo, small pero pinagtitiisan mo. Char! Huh?
And maghihiwa din po tayo dito ng isang buong onion. Slice lang din po natin kasi laki po ng paghiwa po natin sa ating kamatis. At hindi naman magpapahuli itong ating dalawang kalamansi. Mag-slice na rin tayo dito ng kaunting spring onion o sibuyas dahunan. Matapos natin itong slice ay pagsamahin lang ito at timplahan. Naglagay lang ako dito ng salt, ground pepper at saka kaunting white sugar. Pampabalance lang ng lasa at saka calamansi juice. Pagkatapos ay imekos-mekos na yarn. Tapos po natin itong halo-haloin ay mag-plating na po tayo. Inilagay ko lang po ito dito sa ibabaw po ng ating bangos para naman mas maganda po siyang tignan. Lagay na rin po natin yung ating natira pong kalamansi. And top it with siling labuyo. And here's our dish, daing na bangos. Tara nyo na guys, sobrang sarap po talaga nito. Talagang taob ang kanin pag ganito ang ulam mo. Kaya yan lang po. Thank you for watching. Bye! God bless!